evening, evening, ladies and gentlemen. What could I say after it's done? Hi guys, so welcome back to our YouTube channel. My name's Jerome Monastrial. I make car content, pickleball na rin paminsan-minsan. And minsan meron rin ako mga gustong i-interview na mga owners ng kotse that has a very interesting build on it. So, alam nyo naman sa channel natin, we attend car meets and we also do like a full walk around, full review ng isang kotse. So, today meron tayong napakagandang AE92 and we are here with Josh Ortega. anong kotse tong nasa likod natin ngayon? Yan, ito ang aking 1990 A92 Corolla Small Body. Bakit pala small body ang ginawa mong project car? Pangarap ko to since high school. I've dream of having a JDM car. Siyempre, dati nangangarap lang tayo. And then, hindi kasi tayo makapag-import ng talagang JDM units. Ito, binild ko na lang siya as per catalog sa Japan. Ayan, so ito na. Mamaya guys, papakita namin yung catalog. Makikita nyo, kung ano yung nakalagay doon, yun din yung nakalagay dito. Ito lang ba na makita natin yung A92 mo? Yes. So start muna tayo guys with the engine. Okay? Let's head on the engine section of this very beautiful AE92. I'm sure maraming mga nakakabit dito pero si Sir Josh na ang magdi-discuss yan. 4AF engine, 16 valve. And nilagyan lang natin ng headers, 421. And ayan, may mga accessories tayo na from Japan din. Isa na yun yung OEM 3-point strut bar. Ito yung ating washer tank na JDM din. Sariwa. Yes, tapos nag-upgrade din tayo ng brake system at naka-double D na tayo. And ayan, naglagay lang din tayo ng Panasonic LifeWink. Ito yung live battery monitoring para nakikita mo kung ano yung status ng battery mo, kung okay pa ba or hindi na. Yes, and hot inasma, naglagay din tayo for voltage stabilizer. Yeah. 3DM din. Yes, Ito yun, no? ATM din, oo. All made in Japan. Katulad din ng battery ko. Ayan. Medyo tinerno natin kasi syempre JDM yung concept natin. Dapat yung battery. Japan Ito, din. carbon na. Yes, carbon to. Hindi to yung decal lang. Yes. Ayan, legit guys, legit. Ito, yung strut bar. Ano? Yes, yung 3-point strut bar. OEM talaga for AE92 siya. So kung mapapansin nyo, naka-chrome siya. Nakuha ko na kasi talaga to. Pair with yung hood stand, saka yung wiper motor. Naka-chrome na talaga silang lahat. Set na siya. Yes. Sina mo, anong gusto niya? Yeah. Yung busina natin, na-upgrade na rin natin into Mitsubishi Arena 3 with eco function. Eco pa. Yeah. Sa mga rare natin, hanggang dulo siya. So pumasok pa siya hanggang dun sa airbox talaga sa may bandang bumper. So sa iba kasi, hanggang dito lang. Yung iba hanggang dito lang. So tayo, tsinaga natin talaga na makahanap nung original na hose. Yes, na para umabot siya hanggang dun sa dulo. Kung ano yung Sa dapat. mga Yes. small body like this one, ano yung may mga supercharger ba? May mga turbo? Sa turbo, wala pa naman. Yung supercharger, yeah, meron. Pero sa variant ng Livin GT Apex, yun yung tinatawag na 4A GZE supercharger. Yun. Pero sa local, wala talaga. As is lang siya, carb type, 4AF, saka yung isang variant na 2E. Isang mabilis na question lang. Yes. May babaguhin ka pa ba? May future upgrades? Yeah, and manifesting pa rin tayo na may catalog natin pati yung engine. And that's 4AGE high horse. Yung Yun. TVs ba yan? No, Hindi naman. Small po. yung TVs kasi usually sa A86 yun. So yun yung kaibahan ng red top. Kung tawagin din nila sa 4AGE high horse ng A92. Yun. Alright, okay. So siguro we're done with the engine section. Punta naman tayo sa harap. Marami yung mga small details na makikita nyo. Punta tayo sa harap. Let's go. We're done with the engine section. So let's check out the front section. So medyo iba siya. Hindi siya not the ordinary AE92. Okay, so Sir Josh, take it away. Ano mga nabago niya dito sa harap? So, unang-una syempre, dapat JDM face din. Unang-una dyan yung JDM bumper. Ito. Kaiba to sa local release, syempre. Tapos dinagdagan lang natin siya ng JDM chin. Naglagay din tayo ng motorized fog lamps. Ito yung nag-flip siya. Andahan. Syempre yung JDM grill.
na merong GT Twin Cam 16 kasi yung Nagmamatch sa makina. yes, sa concept natin, JDM headlight, ito yung black housing. Ganon din yung ating corner light na merong slot for fender guide light. So yun, inside the headlight, naglagay din tayo ng condom bulb. So period. Ano yung condom ba? Ito yung yellow condom bulb. Yung parang, yes, old school na ilaw. It's a halogen, then paired with yellow condom. So, yun yung... Yellow ilaw siya. Yes. Kaya nagiging yellow yung ilaw niya. Naglagay din tayo ng plate frame para magterno doon sa ating JDM plate holder. Tapos ayun, nagdagdag tayo ng JDM, original Toyota, JDM bumper pole. Ito pala, question. Ito, pag lumiliko ka ba o No, clearance light? yeah. Connected siya dito sa clearance light. Ang technology kasi dati is using the fiber optics. Ayan, so kukuha siya ng ilaw from the clearance light traveling to fender guide light. So yun, para umilaw din to. Once na inon mo yung clearance light mo, magre-reflect na rin siya dito sa fender guide light. Pero pagka puti kasi yung tinapat mo sa kanya, ang ilaw naman nito is light green. Yun. Yun yung effect niya. Pero since amber yung ilaw ko, ang travel light niya dito is amber din. So, Josh, ma-discuss nyo ba sa akin? Ano yung mga iba't ibang face ng marami, no? Yeah, oo, maraming faces ang small Small body. Oo. Starting with the wagon face. So, meron tayong actually apat. Starting with the S-grill and the T-grill. Yun. So, yun yung sa mga wagon faces na usually nakikita natin sa mga ibang builds ng AE92. So kapag ka ganito naman sa JDM face, ito na. So yes, ito na yung itsura nun. Ni-release sa Japan. So gantong-ganto na yon. And then meron din tayo yung FX face. Ito, may katabi tayo dito. Pakita ko na lang, guys. Kay Sir John Ricafort. FX face. So yan. Tapos meron tayo, syempre yung local release, yung PHDM. Yes. Meron tayo nun. Yun, marami pa. Actually, may mga sprinter faces pa, may Cielo, may Trueno, may Livin. So, Mga GTA sobrang face. dami. Actually, hindi ka mananawa na magstay lang sa isang face, sa isang look ng A92 mo. If magsawa ka, pwede kang magpalit as long as the budget is not a problem. Yes. Meron pa, may nakita ko one time Holden, yun. Yes, Holden Nova. It's sobrang rare, lalo na dito sa Pilipinas. Alright. Holden Nova. Okay. So, we're done with the engine sa harap. Let's go on to the wheel section. Alright, let's go. So now we go on to the wheel section. Before, actually guys, na-interview ko na yung si Sir Josh, pero nakurap yung file namin. So may mga footage ako, pero ngayon, may mga nagbago na eh. So, eto, example, this one. Sir Josh, ano yung kinabit nyo ngayon dito? Ngayon, naka-mugs na tayo. Ito yung tinatawag na Watanabe SSR RS8. Yes, tapos nirap natin siya ng GT Radial Champiro SX2 with 195/55 R15. Anong specs po nung wheels? It's 15 by 6.5 offset 34. Toyota Made in spec. Japan. Yes, made in Japan and kompleto ang center caps. Tapos, brakes. Anong brakes? Sa brakes natin, nag-upgrade lang tayo nung pang AE101, Big Body or Love Life, na naka-ventilated disc na siya. Yung stock kasi natin is wala siyang ventilation. So, yun, mas maganda kasi to lalo na kapag downhill, kahit uminit siya, hindi siya nawawalan ng brakes or hindi tumitigas yung brakes. Ang naging kaso kasi nung sa stock ko dati, pagka downhill, pagka masyado kang babad sa apak ng preno, so tumitigas na rin yung preno kasi wala na siyang kapit. So, unlike this one, ventilated, so madali siya mag-cool down. Yun yung difference nilang dalawa. So, Anong sa suspension? suspension natin, nag-upgrade lang tayo ng lowering spring. Ang ginagamit ko ngayon is Espilier. So made in Japan din and KYB yung ating shock. Alright, okay. Alam nyo na yan guys. So harap likod pares lang naman. Yes. So let's go on to the rear section. Let's go. Guys, so let's head on to the rear section of this AE92. Sir Josh, any changes on this rear section? Dito sa likod, from stock, so mapapansin nyo unang-una, itong taillights, nagkaroon ng garnish. So,
before, syempre yung stock nito is PHDM. So red, yellow, and white. Yun ang kulay ng stock. Tapos yung dito, sa garnish is black lang. Tapos plate light na agad. So ito kasi sa JDM concept, red and white lang. As simple as that. Then may mga chrome. Yun yung details niya. Tapos yung garnish is mahaba. Tapos yung plate light niya mas malapit sa plate number. Tapos sa mga emblems natin, syempre, as per concept pa rin, is GT Gen 2. So naglagay tayo ng original trunk emblem na GT Twin Cam 16. Tapos, eto, yung JDM bumper, medyo extended lang to compare with the local one. And May yung, US no? Na mas yeah, mahaba oo, mas mahaba yung USDM bumper. And, JDM. yes, ang difference din ng local bumper compared with the JDM is may tow hitch siya dito sa may ibabaw ng muffler. And isa pa pala, no, special mention yung ating muffler is original TRD na release for AE92. To find? Yes, hard to find din, lalo na kapag buo pa yung pipings niya hanggang dun sa flange. Yun. Which is Oo. yun yung sa'yo. Yes, ito yung nakakabit. And buhay pa yung original decal na TRD. So hindi ko siya pinapalitan ng bago. Gusto ko kung ano yung itsura niya before, yun pa rin, para as is kung ano yung build natin. Luma din mga parts na nakakabit, pero presentable. Question. Yes. Pag, di ba, as you said kanina, pag JDM is red, Red and white. yes. Pag PHDM. Red, yellow, and white. Okay. O, alam nyo na guys. At walang ganito. Walang Garnish. black Kumbaga, lang, ito lang. Black lang. Yung pinaka plate light niya, yun na yung parang garnish din niya, pero maliit lang. Ito po ba umiilaw rin? Hindi. Garnish lang talaga. Yes, garnish lang talaga siya. Tapos, before di ba parang pinaplano nyo mag-wing or no Yeah, wing? yung GT Wing. GT So, upcoming upgrades natin yan. So, naghahanap lang tayo ng paint shop na para ma-body color ba yung ating trunk. Kasi intact na dun yung GT Wing. So, kumbaga, since JDM din naman yung trunk and nandun na rin, intact na rin yung GT Wing, ayoko nang tanggalin. Kumbaga, as is na siya kapag kinabit. So, ito, magpapahinga muna to. So, yung GT Wing muna ang gagamitin natin. Magpapakita na ako ng picture yan, itsura ng GT Wing. Dito sa likod, may binago ka ba dito sa Dito, glass? wala naman. Yeah. Meron pala tayong binago. Siyempre, nag-install tayo ng brown glass. Brown glass, Brown guys. glass, yes. Not tint. Brown glass. No. Brown glass po ito. Original na may defogger. Then, siyempre, nag-upgrade din tayo ng ating speakers. Carrozzeria. Pioneer Carrozzeria from Japan din. Working? Yes. Working. Mamaya, pwede ba Sound check tayo. Mabilisan lang, mabilisan. Okay, tapos GT na third brake light. So, original for AE92. And JDM din siya. Ano difference niya with the PH? Mas maliit ba? Sa PHDM actually walang wala. third brake light. As is lang siya. And ang backboard nito flat lang. Ang local kasi may maliit na speakers dito magkabila. So sa Japan kasi or ang backboard nila is flat lang talaga. Tapos ayan, naglagay din tayo ng rear sunshade para hindi na since wala nga tayong tint, no? Kontra init na. Yeah. Ito mga nakadikit. Ano to mga? Ito yung mga nakadikit natin, mga original na Toyota efficiency sticker from Japan. Also, yung JAF silicone badge. Ayan. Sa kabila naman, ito, nag-install din tayo ng JDM parking sticker. Tapos together with our group, Aesthetics Corolen. Eso, pakita ka naman. Yan, shoutout to Eso, nandiyan lang siya sa likod. Yan, napakasipag na media, shoutout Eso. I-head on dito naman sa side, may gusto lang ako itanong. Anong mga distinction or differences when it comes to JDM style na AE92 and sa PHDM? Sa PHDM, usually, ang difference is yung chrome. Yung mga chrome trims. Ito. Yeah. Sa local kasi, starting with the local, walang chrome trim sa door handle, sa door opener. And also, sa moldings, ang pinagkaiba is sa Japan, thick moldings. So, makapal talaga compare sa local release na manipis lang. Tapos, ang hasang or yung tinatawag nila na ganito is hasang. Saka yung weather strip and roof lining is all chrome. Yes.
Tapos ang side mirror pala, power Motorized. retract, yes, motorized, and power mirror adjust. Sa local kasi manual talaga yung Pihit. Oo. pinipihit, no? So sa Japan kasi doon lang nilabas ang motorized. Yes. Sa ganito rin ba may mga chrome din kayo? Wala. As is yung black. Tapos ayan pala, nagdagdag din tayo yung original Toyota AE92 Rain Visor. So, Hirap na ba kaiba ito to- hanapin? Yes, kaiba to doon sa mga Shopee release. Yes, na Corolla yung nakalagay. Anong difference sa So, legit sa pagka hindi? nak- Walang Toyota Edge? Yeah, walang Toyota. Corolla usually ang nakalagay doon sa mga copy. So, pag nakakita kayo ng original, ayan, Toyota, tapos nakakapa mo siya talaga. Embossed. Yes, naka-emboss siya. Ito pa, Yes. yung original na mudguard natin. So, it's Ito. rubberized mudguard na merong nakalagay na Toyota. Sa harap, ang misconception ng iba, pag urig may Toyota din sa harap. Wala po. likod lang. Yes, sa likod lang po may Toyota. Sa harap wala. Kung yung iba, ang sinasabi pagka naglagay ng mudguard sa harap is nasisira, usually sa mga replacement yun, sa mga copy. Pero sa original, hindi. Kumbaga, sumusunod lang siya sa agos nung dinadaanan ng Pwede bang hawakan? Yeah. Ito siya, rubber siya. Lalo na yung sa harap. Ito, Mas pwede natin, flexible. yeah, nababali ito. Ayan, So, kapag ka dumaan ka sa humps, kung alalahanin mo masisira, no. Kahit ikaw, pwede mong bali-baliin yan because it's rubber. So, natapos na tayo with the exterior. Let's go on inside this AE92 na sobrang daming JDM abubots. Let's go. Amoy. Luma. Oh, may nagsalita. Oh, may ETC. May pagbati. So guys, Go. medyo mainit sa labas. Nagbukas muna kami ng aircon. And nakausap natin si Sir Gas, which is, sabi niya, may nagga-guide sa kanya. And it turns out, Sir Josh pala. So, Sir Josh, I'm pretty sure marami kang nang nabago dito sa loob. Yeah. So, ikaw na bahala magkwento. Ano mga changes or mga kwentong ilabas dito sa loob? Sobrang dami. Sobrang daming changes. Actually, kung mapapansin nyo, halos lahat ng to wala na sa local. Maliban na lang talaga sa center panel, yung sa louvers natin, gray pa din at yung dashboard. Ito, lahat galing na lang sa local unit. Pero the rest is from Japan na. So, saan ba tayo magsisimula? Sa steering wheel muna Sa steering wheel. Okay. Sa steering wheel, this is A92 JDM na originally from GT Gen 2. Sa tri-spoke at nakalagay dyan Toyota. Baka maligaw na naman kayo at makita nyo may nakalagay dyan Trueno or Levin. Ang original for GT Gen 2 is Toyota talaga yung nakalagay. Tapos isa pa, pinakabagong upgrade natin, ito na, yun na-adjust yung column. So may tilting na siya. So pwede mo siya itaas, pwede mo siya ibaba, depende sa driving comfort mo. Sumunod naman dyan is yung ating long gauge cluster. Ito yung panel na to. Ito yung isa sa mga highlight natin kasi kapag kahit sa labas nakikita siya, usually kasi sa local hanggang dito lang, so maiksi lang, tapos nandito yung 1-din stereo. So sa Japan kasi ganito na yung gauge nila, mahaba. So maraming detalye na nakalagay, starting with the oil pressure, so working yan. And then yung battery na monitor din aside doon sa gas gauge. So ito normally, itong part na to yung makikita mo sa mga local. May nakikita ko digital. Sa pang anong Sa digital usually nilabas yan as per catalog sa GT Gen 1. Tapos meron din sa GTI na FX. long cluster digital Yes, din. long din siya. Isa sa mga kakaiba pa dito is yung hazard switch natin. So ito, double contact to. So kung makikita nyo, may ilaw siya, square. Sa local kasi is triangle lang. So pag pinindot mo siya, magbi-blink din siya. So yung naririnig nyong chime na yan is original Toyota accessory din from Japan. Ayan. Saan yung tunog nang gagaling? Sa it's a device na parang maliit na box siya na nagpo-produce ng chime. Oo. Sa loob nung cluster o nandito Nandito sa sa may ilalim. Oo. Okay. Ayun. Tapos, ayan,
naglagay din tayo, syempre pinalitan natin yung ating climate control ng GT Gen 2. It's blue, white, and red. Sa ano kasi, sa local kasi, is more on suggest talaga mano-mano. So, sa JDM kasi, usually pinipindot na lang. So, yun. Ito, dito sa center panel natin, naglagay tayo. Though hindi siya period correct, pero naglagay na lang din tayo for additional entertainment ng 2-din stereo. So, ayan. So, meron tayong ganyan. Naglagay lang tayo add-ons. Baka kasi mabash tayo. Sabihin, hindi naman period correct yan o wala pa yan nung 90s. Dinagdag lang natin. So, isa pa sa mga rare. So, doon tayo sa mga rare, no? Yung no smoking tray natin. So, isa sa mga rarest. Hindi ko alam bakit. So, basta rare siya, no smoking tray. Sa local kasi walang nakalagay na no smoking at wala yung ganitong gamusa like Texture. na texture. So, as in plain lang siya. Tapos, ang ating cup holder is color black. Kasi sa GT Gen 2 na concept is black talaga as in lahat. Pati yung knob, ship boot, black. Ayan, tapos ang ating sidings black at syempre yung ating seats. Oo, black din. Broadway optics, so nabili natin brand new old stock paired with the Broadway compass. So ito isa sa mga pinakamahirap na rin hanapin kasi purple lens siya. And period correct pa rin sa mga 90s na Ano siya? So, kotse. separate siya o magkasama talaga? Sila talaga yung partner kasi may slot dito para maikabit mo yung Broadway compass. Unlike sa ibang Broadway na walang slot para maikabit mo yung compass. So, dapat ang bibilin mo is Broadway Optics na purple lens na may na slot. may slot for Broadway compass. Wow. Isa sa mga accessories pa din natin, syempre sobrang dami accessories natin is yung Clean Ace. So this is also a hard to find accessory from Japan. So working yan. So nakita nyo naman, umiilaw. Tapos ito, may hangin yan dito. So by the time na halimbawa, kumakain kayo ng burger or yung amoy ng pagkain nyo is medyo maamoy, worry no more kasi kung may Clean Ace kayo, kayang-kaya niya linisin yung amoy na yon, mawala yung amoy na yon. At isa pa ba, yung ating sun visor, since JDM siya, nandito yung vanity mirror. Kasi Oo. baliktad. Yes, Ito talaga si yung- passenger talagang gumagamit ng vanity mirror. So, sa Okay right lang, side, okay lang, so baba. dito, wala. Ayan, so lalagyanan lang ng card ang meron. Sounds naman, karoserya, doon lang tayo. Doon ako nag-stick kasi sobrang ganda talaga ng quality ng sound niya. Subok na talaga. Yes. Yung ating Hella map light, so napaka-useful nito lalo pagka si Mrs. nagte-take ng selfie sa gabi. Kitang-kita siya, yes. Oo, together with the OEM pillar map light. Ayan, so sobrang dami spotlight natin. And useful siya during 90s kasi nga yan ang ginagamit nung panahon na yon para magtingin sa map during night kasi syempre wala pang Waze, wala pang Google Maps. So talagang manual ang pagtingin sa mga physical map natin. And isa sa mga dinagdag natin na accessory ngayon is yung burger tray. Kung tawagin, ito ay sobrang rare. Sobrang rare niyang, Oh, yes, 92 for AE92. Actually, meron din sa 101, saka 111, pero ang pinaka-rare yung sa 92. And sobrang mahal na rin nowadays kasi, yun nga, sobrang rare na niya. So, ito, yung price holder, yan. Napaka-useful din yan, lalo kapag nagte-take out kami ng mga food. Original Toyota accessory din from Japan, yung ating trash bin. Yan. So, ano yan, functional yan ha, talaga may Basura pa guys. ayan, may basura talaga yan. Baka mabash tayo, sabihin pan-display lang. No, ginagamit talaga namin yan. And yung under tray, yes. One of the, ano rin yan, rare na pops na, na accessory ng AE92. And, syempre, since nabanggit mo na si Boss Gas, thank you Boss Gas for my going steady. Yan. Ito yung sinaunang Air Spencer. During 70s, 80s, and late Going 90s, steady. early 90s, going steady ang Air Spencer ng mga car guys. Hindi ko alam yun. So, yun. Bukas ba siya? Or ano? Hindi. Hindi ko siya For binubuksan, display na for display only talaga. Pero, kaamoy siya ng
mas matapang lang ng konti sa lemon squash. Oo. medyo similar. Pero lemon din ang ano niyan. And as per mga old schoolers, yung green talaga ang Laging bestseller. Oo, kasi yung lemon talaga ang pinakamabango. Ito pala. Ito. Isa sa mga rarest din to, ang ating armrest extender. So, hindi lang siya, may compartment dito sa harap. Meron din siyang another cup holder. Uy, Ayan. Oo. Tapos, another cup holder. Sa rear naman, syempre. sa rear. Oo, meron din. Mamaya, papakita sa Oo. pupunta tayo sa likod. Yes. Oo. Ayan, oh. Pag pinindot mo siya, ayun, oh. Mm. Lumalabas siya. And Parang nag-a-adjust siya. yan. So, kung Depende gaano sa man laki. kalaki yung baso mo or yung bote mo, pwede. Nag-a-adjust siya. Saan pala yung adjustan nung sa mirror? Sa mirror, ito. Ito Nandito sa may Oo. handbrake. So, pagka, ayan, tinilt mo siya sa right, so, mag-a-adjust na siya. Ayan, oh. Nag-a-adjust na siya. So, pagka naman, i-fold mo na siya, one press lang, ayun na, nag-fold na siya. So, isipin mo, during 90s, may ganyan na motorized So, side ang mirror, usual no? talaga niyan. Yun Kaya sa, medyo tight sa yung- local release talaga, wala. Dito, mag-a-adjust ka sa gilid. Hanggang sa makuha mo yung tamang view mo. So, dito, talaga sa JDM na side mirror natin, adjust ka lang, pindot ka lang. So, no need na i-manual adjust. Dito sa mating, parang di na to stock. Anong mating po to? It's an OEM accessory din. Corolla, period correct. Kasi, ito talaga yung nakalagay sa mga JDM unit na matings. Yung local kasi, alam ko ang nakalagay lang is Toyota. Oo. Sa Japan talaga naka-specify siya kung pang anong car model talaga siya, it's Corolla. So kaya ito yung napili natin ilagay, though wala pa kasi nung gray na dapat para sa ating concept. Yung maroon talaga ang lumalabas pa lang. Pero manifesting na magkakaroon din tayo niyan soon. Pagka nagkaroon ng part 2 tong vlog na to. Nakalimutan ko i-mention kanina, isa sa mga upgrade din is yung seatbelt adjustable height. So, JDM accessory din siya. So, ito. Sa local kasi, hindi na-adjust. As is lang yung seatbelt height. So, sa Japan kasi, pwede mo talaga siyang i-adjust using this one. Add-ons din yan sa ating mga accessory. At yung iba, curious, yung triangular list frame. So, yan, napaka-useful niyan lalo kapag mahilig tayo mag-windows down. So, yung hangin ba, parang windbreaker siya na kapag naka-windows down ka, hindi ka basta-basta papasukan ng hangin or ng alikabok, ganyan. Or pagka medyo konting naka-open ka, pag umaambon, hindi ka basta-basta papasukin dito. Mga JDM emergency Yeah, light, oo. tsaka to pang brake ng glass, tama ba? Yeah, yung Toyota Rescue Man, kung tawagin. Pang cut ng seatbelt, brake Oo. glass. Sige, tanggalin natin. Mahirap na ba mahanap yan? Hindi naman. Sakto lang. Sa ngayon, meron talaga siyang nakukuhaan, no? Pero ito, yung ganitong brand new, napakahirap na ring hanapin. So ito yung original na Toyota brake glass. Ayan, ito yon. Tapos may seatbelt cutter. So sa case of emergency, sa Japan kasi napaka nila sa preparedness. Sa So, safety. in case of emergency. Sa local kasi actually wala talaga. Bahala ka na. Sa pedal pala, ay binago Ayan. ka pala. Galing mo talaga. Napansin mo lahat. So, meron tayong upgrade syempre. OEM, Toyota pedal. Cover siya. Yes. Oo. Hindi siya yung mismong iba talaga yung pedal. Oo. Kasi bare metal lang siya. So, nilagyan natin ng cover. Original Toyota pa rin ang gamit natin. Ayun. Pati sa sa ATC. Original Oo nga pala, Toyota din to. ETC. May label ng Yeah, Toyota. oo. Pag nagsa-start kayo guys, sa Japan kasi, pag sa mga expressway, tama? Di ba? Yeah. Yun yung parang toll nila. Mm-mm. Doon sinusuksok yung card, tapos yun na yun. Kung Yun baga na, nandun oo. lang siya. Unlike sa atin, may sticker. RFID. Oo, RFID. So, yung nakalagay dito sa atin. RFID sticker. Sa Japan kasi Mm-mm. sensor lang ang labanan, yun na. May card ba na nakasuksok doon?
Actually, wala. O, Wala. hindi na isama ang card. Oh, kasi ginagamit ang card doon. So, parang sa atin, yung ating ETC, yung RFID or Easy Trip, Auto Sweep, ginagamit natin dito. So, hindi natin siya pwedeng basta-basta ipadala kasi nakapangalan sa atin. So, ganun din sa kinuha na natin sa Japan. Sa kanya yun eh. Oo. So, ang nangyayari dito is pang-demo lang natin. Pero it's working. Kapag sinuksok natin, yan yung tunog. So, Ibig sabihin, invalid. yes. Hindi siya pang Pinas. Yun. Ito pala, kasi may vlog ako with si Julius ng Bombit Gang, yung red na ano. Sa interior ba, ito, anong interior to? This is GT Gen 2 interior. Oo, so Iba-iba rin, no? Oo, suede black ang material nung sidings, and then naka-power window na siya. So pero ang pinaka sought after talaga na super rare is yung manual sidings ng GT Gen 2. Katulad nung nakalagay dito sa ating catalog. Ayun, kung makikita mo, manual yung sidings niya. So yan yung talagang hinahanap natin hanggang ngayon. Kaya lang, syempre nag-GT Gen 2 na tayo na sidings kasi gusto kong matapos na yung build, makompleto na natin. Pero nga, ang sabi ng mga AE92 siyas, kahit gaano karami ang pera mo, kung hindi ka makakahanap ng pyesa, baliwala. Oo. That's the challenge. Tapos nga pala guys, yun yung itsura dati. Si Ruby nga pala to guys. May pangalan ng kotse. Ganito yung mugs niya dati, which is a GT Gen 2. Actually, JDM na mugs. Oo. Stock Pero, mugs. yes, stock mugs yun. Pero ang tawag dito sa atin is live-in mugs. Oo, para mas madali siyang ma-identify. Pero sa ibang bansa, ang tawag nila talaga dito is JDM. JDM mugs, yes. Ito yung guys, yung nakakabit. Ito rin yung upuan. So, kung napanood nyo kanina, earlier, kaya ako gusto talaga ng JDM concept kasi nung bata pa ako, nangarap talaga ako na makapag-import ng isang Japan unit. Pero dahil nga, syempre, sa budget, yun, sa kakulangan pa rin ng budget, hindi natin kaya. So, nag-build na lang tayo, nagbuo na lang tayo ng Japan lookalike na unit. Tapos yung mga interior, kasi sa PHDM, anong itsura? Anong kulay? Sa PHDM, parang banig type siding siya na short pocket. Ito kasi yung tinatawag na long pocket. Basta pagka JDM long pocket. Ito Tapos, ba yun? no. Ito. This one. Oo, sa may baba. Tapos, ang meron lang na power sidings ay yung SE Limited kung tawagin. Tapos, sa Japan kasi, halos naka-power sidings na rin sila. So, may iilan lang na mga naka-manual. Just like yung GT Gen 2 nga na pinakita ko kanina sa catalog. Pero sa local, halos lahat talaga is manual. So, kaibahan sa sidings, merong flat sidings for XL and XE variant. Sa GL and SE Limited, yan yung meron ng parang pahingahan ng braso dito. Oo. Sa iba kasi, ano lang flat lang, tapos parang may maliit lang na ano dito, na pwedeng patungan. Parang inner door handle kung tawagin. Ayun. May babaguhin ka pa ba dito sa interior? Meron pa. Future plans? Meron pa rin. Kumbaga, never ending project kasi lalo na pagka AE92 small body hanggang at meron kang nakikitang kulang. Ang tip ko pala, kapag nag-project car kayo, kung ayaw nyo matapos agad, huwag kayong magkakape sa harap ng kotse nyo. Kasi tinititigan. Yes, kasi marami kayong mapapansin na mga kulang. So, yun lang. Kaso, yun yung araw-araw kong buhay. Kaya talaga, parang linggo-linggo, buwan-buwan, may napapalitan, may na-upgrade. And syempre, sa linya din kasi natin, meron tayong maliit na tindahan ng mga parts ng AE92. So, hindi talaga may iwasan na dapat mismo yung kotse mo ay maging role model para sa mga customers. Ano pangalan ng shop? That's Corolla SB Garage. Yan, sa kanya po yun. Follow nyo po. Ang nambubudol. Hey guys, kung kailangan nyo ng pyesa, message nyo lang. Basta AE92 lang ba o meron pang iba? Meron tayong pa ilan-ilan ng mga pang big body parts and love life. Yun yung 111. So soon, sana lumaki pa lalo yung ating maliit na tindahan para mas marami tayong makater ng mga builders ng Corolla.
Okay lang ba? Kunwari, wala pang budget, mga nag-a-advise lang. Pwede magtanong, Oo gano'n. naman, very Wala bang open bayad tayo yun? dyan na boss, ang tanong sa akin, magsisimula sana ako or gusto kong mag-start ng Project Corolla ko. Go, go. Lagi kong pinapago yung mga aspiring Corolla builders natin. Para syempre lumawak palalo yung kaalaman ng ibang mga kasamahan natin pagdating sa Corolla. Kasi doon din naman tayo nagsimula. Naral lang natin, nag-research lang tayo. Syempre nagtanong din tayo sa mga mentors sa mga AE92CS na matatagal nang nagbi-build ng mga Corolla nila. Tsaka maganda sa grupo nyo, meron na kayong, pag sinabing AE92, meron na agad na malalapitan na when it comes to parts Yes, actually. sa pagbibuild ng oo, makina, dyan sa ako. mga accessories, ganyan. Oo. Actually, dyan ako super happy sa Corolla community. Kahit sinong kausapin mo, kahit matatagal na sa community, sa pag-build ng Corolla nila, very open pa rin sila when it comes sa pagbibigay ng mga advices, ano yung mga dapat, ano yung mga hindi, ano yung mga ilalagay mo, pagka ganito yung build mo, talagang i-guide ka nila sa pagbuo mo ng Corolla. Para hindi chop suey tingnan. Yes, oo. Kasi yung iba, syempre, nagre-rely lang sa YouTube, sa mga pictures na pag nakita nilang pogi, is ikakabit nila. So, meron pa rin mga tama at meron pa rin namang hindi sumusunod. Kumbaga, ayaw nila nung, gusto nila yung unique build pa rin, no? Na para sa kanila, yun ang pogi. Wala namang Kaso judgment doon, doon. Wala namang kaso doon. Kotse mo. Yes, kotse mo yan. Your car, your rules nga eh. So, sa atin naman, syempre, hindi pa rin naman mawawala yung mga gusto, yung tama yung build. Kaya, meron tayong mga materials na ganito, para nang sa ganon, eto na, as May per guide. catalog, yes, may guide tayo. Nakakatuwa ngayon, yung mga bata, kahit hindi nila naabutan yung kotse, katulad nila, katulad nila James, di naman nila Oo, naabutan tong kotse, oo. na-appreciate nila Pero yung mga super ganito. na-appreciate yung Which is good Corolla. sa ganong generation, kahit na, alam mo yun, old school na yung kotse, na-appreciate pa rin nila. Oo, ng mga young generation. Ito, may napansin ako, stuck ba yan? Umiilaw yung sa susian mo. Oo, yung keyring light, saka foot lamps. Oo nga no. Isa sa mga sa mga JDM accessory din ng Corolla yan. Sa catalog meron din yan. Naglagay din tayo syempre. Amber lang ba talaga siya? Original color ng ilaw niya is light green. Tan lang natin siya ng LED na amber para mas malakas lang yung buga ng ilaw niya. So kapag kasi yung stock medyo mahina na. So pagka daylight hindi mo masyado napapansin, unlike pagka naka-LED, syempre malakas, napapansin mo agad siya. Set ba siya? Ito, tsaka yung ilalim. Oo. Tapos actually may delay pa yan. Yung pagsara mo ng pinto, 10 seconds ang bibilangin mo bago siya mag-turn off. Dito sa rear section, any changes naman dito? Yeah, marami ding napalitan na dito. Unang-una syempre yung ating rear seat. GT Gento din, terno dun sa front seat natin. And isa sa mga add-ons is yung JDM lap belt natin. So, sa Japan lang talaga siya ni-release. And sa local, wala tayong rear lap belt or seat belt na nilabas. So, only in Japan. Tapos, nagdagdag din tayo ng rear armrest na may tissue box. So, original Toyota accessory din to na nilabas naman sa AE101. Tapos, isa pa na dinagdag natin sa accessories yung door catcher, JDM. So meron pa siyang plastic protector saka stainless na para sa door catcher. Sa mas tahimik na pagsara. Oo. So yun nakaka-contribute din siguro siya. And yung metal kasi nasa loob nito, may screw. So, siguro isa sa mga function niya is para hindi magkaroon ng corrosion yung loob. Kasi kadalasan, kadalasan ng mga door catcher, lalo sa mga local na walang ganito, naninikit na yung screw. Turns out, para mahirapan kalasin yung door catcher. Yung mating terno with the terno front. din sa front, Maroon din, guys. na original Toyota Corolla AE92 matte. May logo rin ba na Corolla? Yes, May, meron yan. ano pala, itong
taas mo. Oo nga pala. Ito yung ba yan? ating Gamusa hard sealing. Hindi siya stock for local release. Actually, galing siya sa SKD unit, 1989 model. Sa mga A92 siyas, ang sabi sa atin is galing yung mga parts ng SKD unit or semi-knockdown unit sa Japan. So, dinala sa atin para maikabit dun sa local release na E92 sa atin. Pero yung sa mga 1989 model lang yun. Sa 1990 to 1992, puro local parts na talaga siya. Question, kasi sa Yaris, may tinatawag silang 60-40. Ito isang buo ba siya pag binababa? This also 60-40 na seats. So, nafo-fold siya separately. Tapos yung palikpik kung tawagin, ito, nakahiwalay din. So, pagka tinanggal mo yung rear seat, parang 5 pieces siya na parts ng upuan. So, hindi lang basta katulad nun sa XLXE variant na 2-piece lang siya, na straight, buo. Yun ang upuan ng XLXE variant. So, natapos na tayo sa harap, sa engine, sa likod, at sa loob. Wrap up na natin yung buong video. Sir Josh, question lang. So, sa mga viewers natin na nanonood at gusto magbuo ng EE92, anong pwede nyo ma-advise sa kanila? Sa akin, go lang, try nyo na magbuo. Hindi naman sa sobrang hirap, pero ako kasi in-enjoy ko lang yung journey. Rolling 3 years na kami ni Ruby and sobrang dami na namin pinagdaanan. Sobrang dami ng parts na napalitan, na nasira, na na-upgrade. Yon, still rolling, standing in front of you, na paganda pa rin ang paganda. Ayan, siyempre, oo, magastos, pero that's car life eh. Doon mo siya mas ma-appreciate kapag talagang ikaw na mismo yung hands-on na nag-aalaga. Ganon din siguro sa mga fellow AE92 builders natin, mga aspirants na gusto rin mag-build ng isang AE92 Corolla. Talagang lahat pagdadaanan nyo, kumbaga parang aasawahin nyo na nga yung auto eh, na until magselos na lang yung girlfriend nyo or yung asawa nyo, na diyan ka na lang kaya, o tabihan mo na kaya yung matulog. Actually, Diyan ka na matulog. yes, ganon talaga, darating talaga sa point na ganon kapag minahal mo yung auto mo. And well, that's car life, no? Kahit sino naman siguro, mapa Corolla, mapa Civic, or any car brands, talagang ganon kapag ka nag-project car ka. Kasi ito yung parang time capsule natin eh. Ito yung escape natin from the toxic world, no? Tsaka dadating yung point na may pambili ka, walang pyesa, Oo. kasama yun eh. Car. Kaya nga nabanggit ko kanina, kahit gaano karami ang pera mo, kung wala kang mahanapan ng pyesa, ng parts na kailangan mo para sa project car mo, baliwala yun. So, mas maganda talaga, pumapasok ka sa community, sumasali ka sa mga car groups, sa mga forums, at maganda rin na marunong kang makinig when it comes sa mga advices na tinuturo ng mga enthusiasts, no? Tapos, syempre, dapat marunong ka rin magtanong at marunong ka rin mag-approach ng mga fellow Corolla builders natin. Kasi kapag tahimik ka lang, nanonood ka lang, nakikita mo lang sila, parang wala rin namang mangyayari. So, dapat lagyan mo rin ng talaga ng Pakikisama. pakikisama, yan. Siyempre, tiyaga sa pag-build ng mga ganitong lumang kotse. Pagka-hunting. Kasi hindi rin biro na magbuo ng 90s car. Alam naman natin yan, when it comes sa maintenance, madali. Pero sa mga car parts, pag nasimulan mo na siyang i-build, doon talaga magsisimula yung Doon ang start. yun ang start, yun ang simula talaga. If you're in the market or naghahanap ng ganito, okay, tatanong na natin from an AE92 owner, ano po ba mga pros and cons? Siguro unahin muna natin sa pros. Anong masasabi nyo sa pros of owning an AE92? Sa pros siguro, pagka ganito na nabuo mo na yung AE92 mo, ang pinakasukli na lang talaga sa akin in my personal opinion, yung na-appreciate ng mga tao, yung build mo, yung kotse mo, na kahit saan ka magpunta, kahit saan ka dumaan, may talagang natlilingon para ma-appreciate yung kotse mo, no?
So, syempre, compared lalo na sa mall, ito, personal experience. Ako na lang yung pinakalumang kotse na nagpa-park doon. Pero pag may dumaan talaga sa harap, talagang nililingon, no, nababali talaga yung leg. Not to brag, pero totoo 'yon. Ayun, siguro isa yun sa mga pros. And syempre, pangalawa, eto nga yung sabi ko kanina, para tong time capsule, na pag umupo ka sa driver seat, sa kotse mo, yan, para kang binabalik sa 90s era. No? Kumbaga, Yung technology. yes, yung technology, yung pagiging old school niya talaga, feel na feel mo, yung vibration, yung ingay, Amoy. yes, yung amoy, talagang binabalik ka sa 90s era. So, syempre, ngayon, alam nyo naman, if now you know, compare sa mga bagong auto na talagang pagpasok mo, amoy bago, amoy leather, talagang mabango, nandyan yung may mga sound deadening, talaga, wala ka na maririnig sa labas halos, and talagang, yun lang yung as simple as that. Dito kasi talagang may halong kaba na every time na lumalabas ka, Magsa-start ba? yes, magi-start ba, titirik ba, 'di ba? Or mamamatayan ka ba ng makina, ganon. So, may mga ganong instances pa. Pero syempre, part 'yon ng yes, ng 90s cars. Saka ng pag-own syempre ng ganitong kotse. So yung cons yun nga. So Oo, yung cons Yung yun, cons na hindi nabanggit mo ko sure. na. Oo, hindi mo sure kung magi-start, kailan siya masisira, kailan siya titirik. Hindi mo talaga masabi, pero part yun. Oo. tsaka cons din siguro yun nga, may pera ka, wala namang pyesa. Yes, so Unlike ng mga bago. Syempre bago yan eh, maraming pyesa. Pero ito, ilang taon na, no? So Yeah. na ito yung mga Oo, 30 na. 36 Oo, years old actually, rentahe na. 1990. No, pero sa Japan started in 1987 pa. So tapos ang mga pyesa natin halos galing na ng Japan. So isipin nyo na kung ano edad Nauubos. na nung mga parts. Nauubos din ang pyesa. Siyempre, may wear and tear eh. So hahanap ka talaga ng sariwang parts na pwedeng-pwede pang isalpak at magamit sa Corolla. Guys, so if you're in the market, message nyo siya or yung group nyo. Oh, so speaking of group, dito na tayo sa shoutout portion natin. Ayan. Any shoutout or message na gusto mo ibato dyan sa internet? Ayan, syempre, Go. promote ko lang yung aking maliit na tindahan. That's my page, Josh Corolla SB Garage. Like and follow. Message nyo lang ako kung may mga questions kayo regarding your A92 or E90 Corolla small body. Pagdating sa mga parts, meron naman tayo at mga accessories. So, message lang kayo. Syempre, shoutout natin ng aming media page, that's ESO Films. Syempre, at yung mga car groups natin sa Corolla, unang-una na dyan yung Aesthetics Corolla, syempre. At yung pinakabago ngayon, yung AEPH series. Ayan, maraming chapters na binubuksan. AE92 South, yan, kasama natin sa South pagka tumatambay tayo. Budol Boys, yan, yung mga una kong group ko simula nung nag-Corolla ako. Grupo Toyota, syempre. Kuya Robert, Yes, RGT and Project AE92, Corolla Virus, syempre, Cavite. dami niyan. Oo. AE92 Day, AE Day, Prosper Society, syempre yung mga tropa ko, Shannon Tan, Emma Navarro, yan yung mga unang-unang tao na nag-guide sa akin. Simula nung nagkotse ako, JM Garage, JC Nadora Auto Works, and DJM Works. Yun. And syempre, shoutout, ever since, Oy, thank you. Idol Jerome Monasreal. Thank you po. Follow nyo. So guys, tapos na tayo sa video. If umabot kayo sa part ng video na to at alam kong nanood kayo from start to finish, comment down below GT na lang, no? Yes. GT. O yan. Comment down below GT para alam kong nanood kayo from start to finish. And if you guys wanna buy Eversense merch like this one, meron pa nito sa website natin. You can always buy our merch at www.eversense-streetclub.com. Oh, don't forget the dash. Baka sa kayo mapunta. And as always, this has been Jerome Monastria. Thank you so much for watching. See you on the next video. Yan lang. Janet! Wala ko po